Wala na po kayong mabobolang ngayon. Oh, mga iyakin. Kayo na ang nabisto eh. Dati kayo nang bibisto eh. Oh, kayo yung kahol ng kahol. Ngayon kayo nabisto, umiiyak kayo na binubuli kayo. Po, sabi nga, dapat lahat. Oh. Dapat kumuha, yes po, dapat humingi ng permission sa LGU, sabi ni Amy Jovel. Alam po nila ang sagot, dapat po, sabi ni Janice Buendia Pardo Budoy. Opo, kailangan po humingi ng permiso kahit sa barangay, sabi ni Rita Pinlac. Oh, hindi raw eh. Wala raw silang alam dyan. Ito pa magandang sinabi ni Rhea Joy F. Selim, yes, dapat. Malakas ang loob nila kasi nasa posisyon sila. Pero pag tulad lang namin na maliit na tao, aping-api sa ginagawa nila, hindi nagiging patas. Oh, see? Yan ang nararamdaman ng tao. Oh, shout out sa iyaking congressman. Oh, yan, oh. Yan mga, mga, nakakuha lang kayo ng katapat eh. Pero tingin ko marami na nagsisisi dyan. Kaya, Tingin ko naman. Meron namang araw para dyan. So, okay. So, yan po. Kaya lagi ko yung mag-iingat dahil itong problema natin sa baha tuwing umuulan ay hindi mawawala agad-agad. Pero, rest assured, in our own little way, hindi po tayo titigil na linisin ng linisin yung ating mga drainage system. Natutuwa lang ako kanina, maraming nagpapadala sa akin ng mga messages. If there is any consolation, nakita nila yung tubig malinis. Kasi nawawala na po yung mga burak eh. Nakukuha na po natin. So, ingat lang po. O ngayon, usapang permiso. May nagsasabing congressman sila lang daw yung yung ang tawag dyan, parang politika yung statement. O ito, huwag na kayo lumayo. Ito patunay. Una, si Erwin Cheng, hindi natin yan na kapartido. Pero inaprobahan ko lahat yung programa niya. Si Congressman na Maceda, hindi rin natin yan kapartido. Baka kasi pinalalabas ito mga politika di ba? Eto alam ng taga Maynila to. Alam ng taga Maynila, hindi pwedeng ipagkaila to sa Maynila. Kabago-bago pa lang naman ang eleksyon. Si Congressman Erwin Cheng. Daming programa, daming project. Nagpunta, sabi ko, basta ito kukunin mong permiso. Kukunin mo to. Kukuha. Inaprobahan ko. Hinarangan ko ba yung ikabubuti ng taong bayan? Hindi. Ganun din kay Congressman Maceda. Hindi ko rin yung kapartido. Inaprobahan ko din. Maganda yung isang project ni Congressman Maceda. Sige, approve. Kaya lang, kayo ba, gagastos kayo ng 19 million pera ng taong bayan. Gagawa ng barangay hall. No? Tapos, sa bangketa. Tapos tatakpan yung eskwelahan. Tama ba yun? Aprobahan mo ba yun? Unang-una, tama rin siya. Tama rin siya na marami ng barangay hall na nasa bangketa sa Maynila. Tapos dadagdag pa siya. So, ibig sabihin, yung mali, gusto niya ipagpatuloy kasi nagmukhang tama. Magiging tama lang kasi congressman siya. 19 million yun. Nasaan ang perang taong bayan? Ngayon, ito, distrito, pagitan ng 3rd District at 4th District. Kinansel ako to. Dito ko yata in-announce yun Kinansel ako to. Bakit? Hindi humingi ng permit. Nung humingi ng permit, inaprobahan ko. Ayan, aprobado. Pagawain ng DPWH. District 3 and District 4. Ito yung di masalang. Bakit kailangan humingi ng permiso? Kasi kailangan namin gumawa ng traffic plan, isasara yung tulay Hindi ngayon magugulat ang taong bayan. Tanong, ikabubuti ba to ng taong bayan? Opo. Kakampi ko ba sa politika yung si Joel Chua? Hindi. Kakampi ko ba sa politika si Edward Maceda? Hindi.
Distrito ba nilang dalawa to? Opo. Inaprobahan ko ba? Opo. Approve. Ayan. Kaya, anong nangyari? Oh, nakagawa ngayon ang MTPB ng traffic plan sa pagsara ng kalsada ng tulay ng Dimasalang. Oh. Ano ang maganda rito? Oh, ayan po, approve po. Ano po maganda rito? Nagbayad po sila ng buwis. Magkano po ang biniyarang buwis o what you call contractor's tax sa gobyerno ng Maynila? 504,000 ang binayad. Yun yata ang ayaw ipagawa ng mga ibang congressman. O baka kasi mabawasan ko yung pribilehyo o yung para sa kanila kung ano man. O sino man yun. O, eto, nagbayad. May resibo pa to sa gobyerno ng Maynila. O. Samban Dimasalang, District 3, District 4. Ulitin natin kasi alam mo yung manloloko. Ano yun? Lawyer, sorry. Hindi ko tuloy ma-pronounce ang maayos Kasi minsan napapansin ko yung lawyer na congressman, nagiging liar na congressman. Ano raw, binubuli. Ano bully? Nahuli lang, nabisto lang kayo. Kaya umiiyak kayo. Ito, sa inyo to, sa distrito nyo to. DPWH. Kakampi ba sa politika? Hindi. Kung politika lang ang pag-uusapan, kaligtasan ng taong bayan ang iniisip ko Yung convenience ng taong bayan O plus yung mga regulatory power ng local government. Ibinalik sa akin, nag-apply, binigyan ko, inaprobahan ko, nagbayad ng buwis, legal ngayon. Kaya pag tinanong ka ng taong bayan mo bakit sarado ang Dimasalang X number of date, X number of time? Kasi may gagawin. Para saan? Sa ligtas at maayos na tulay. Kung politika lang, yan. Marami pa. Ibang mga congressman, sila Dionisio. Lahat sila. Diba? Kung politika at politika, wala ho yun. Ako, sanay po ako ng politika. Lumaban nga tayo, outsider Alam naman ng taong bayan. Hindi nyo pwedeng pasinungalingan ng taong bayan. Wala na po kayo mabobolang ngayon. Mga iyakin. Kayo na nabisto Dati kayo nang bibisto Kayo yung kahul ng kahul. Ngayon kayo nabisto, umiiyak kayo na binubuli kayo. Hindi kayo binubuli. Ayaw nyo lang mabisto. Tapos ngayon, pag nabisto, tuturo mo DPWH. Kawawan DPWH. Ako nanonood ako nung Senate hearing. Ewan ko ano kaya reaksyon ng taong bayan sa Senate hearing. Unti-unti na nabibisto yung yung mga congressman. Mga naging contractor. Anong bagong word nila? Contractor. 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 Malay mo, meron niya sa Maynila. Kasi, yung nahuli ko kahapon ay isa sa listahan ng kontraktor na pirepresenta ni Presidente ay kontraktor ng 3rd District ng Manila sa flood control din sa buong bansa. Yap. Mukhang ayaw nilang malaman ng tao yun. Pero ilalahad natin yan. May oras ako para dyan. Pero ngayon, kasi naawa naman ako sa tao, kasi pinag-uusapan natin yung baha. Talagang yun ang nangyayari. Ngayon, Mocha, balik rin naman natin. Pupunta ako sa bahay mo. I-rearrange ko yung sala. Magagalit ka? Pag hindi kayo nagpaalam? Oo. Syempre po. Oo. Kasi yung mga bahay mo gamit. yan Tsaka... Tama ba? Oo. Ako chairman Pwede ba yun? See, tamo? Parang common sense, di ba? Exactly. Kaya akala nito mga congressman na to, naloloko nila yung taong bayan. Hindi ho. Alam ng taong bayan, manood kayo sa comment. Tingnan natin. Pero nga sila, engrossed po sila sa ating topic actually Di ba?
O, kahit na anong pagsisinungaling nyo, hindi namin alam yan. Gumagawa lang kami ng batas. Lelang yung panot. O, bubulahin nyo pa taong bayan. Alam ng mga taong bayan yan. Siguro kasi boss nakakalusot noon, ano? Exactly. Noon nakakalusot. Oo. Bumoto na ang taga Maynila ng bagong mayor eh. Yun yung katotohanan eh. Kasi nga hindi naging maganda ang naging nangyari sa lungsod ng Maynila. Noong nakialam na at pinayagan ng alkalde ng mga congressman ay gawin ang gusto na lamang nilang gawin. Tingnan mo ha. Yung tennis court. Yung tennis court. Doon sa District 2. Ginawa nilang meeting area ay tennis court yun. Ng mga nagte-tennis doon. Diba? Kung hindi ako naging mayor, hindi pa mababawi yun para mabalik sa tao. Magamit ng mga taga roon. Yung ba'y totoo? Shoutout sa mga taga-District 2. Alam ng mga taga-District 2 yan. Araw-araw silang tinawag dyan eh. Diyan nagkaroon ng AKAP, Tupad, AX. Yan yun eh. Alam ng mga taga-District 2 yan. Ang ipinagpapasalamat ko lang sa taong bayan. Moka. Bagamat talamak ang bigayan ng AKAP, AX, at Tupad nung nakaraang halalan. Yan, sa basketball court. Yan, sa District 2. Doon sa may tennis court na sinasabi ko. Sa Tutuban. Tapos yung nangyayari sa, naalala mo yung na-iskandalo pa ng isang kandidatong mayor na live niya, yung bigaya sa San Andres Complex. At saka ginamit niya sa may what do you call this, sa may Ninoy Aquino Stadium. At saka doon sa Quiapo, may isang opisina ron. Bigayan ng bigay. Ang pinagpapasalamat ko lang sa tao, tumibay ang damdamin ng tao, hindi nagpatokso. Binigyan pa rin tayo ng pagkakataon, overwhelmingly. So ano ibig sabihin? Para bang sinasaad ng taong bayan, nabantayan mo kami. Ito po, boss, pagandang sinabi ni Airguard Pamilosa, gising na ang Batang Maynila. Yun ang ano ng tao dun. Yun ang statement ng tao. Bantayan mo kami. Pangalagaan mo kami. Kasi wala kaming kakayanang lumaban sa congressman. Yan ang statement ng ordinaryong Batang Maynila. Ngayon, pag hindi natin ipupulis, hindi natin didisiplinahin at hindi natin aayusin, warde-warde na ang Maynila. Ulitin natin ha. Inaprobahan ko ba? Yung mga proyekto ng mga kalaban kong congressman, kasi yun ang gustong palabasin ni nung isang lawyer congressman. Inaprobahan ko ba? Inaprobahan ko. Alin ang hindi ko inaprobahan? Yung mga hindi po pwede. Yun ang ayaw nila. Kasi gusto nila sila masunod. Yan yun. Yan ang katotohanan dyan. Pero again, hayaan ko ang taong bayan ang humusga. Sino ang nagsasabi at sino talaga ang tapat at totoo.